the longest or farthest car camping experience that you've had? Visayas. Visayas. We did a 1.5 months. Wow. Yes. We did a 1.5 months tour Road of tour. the road tour of Negros going to Siquijor Island. How's the experience kapag ganun? Kasi kami, we're easy, we do an easy drive. We do an easy drive. Hindi kami yung camp, yung may agenda na dito tayo sa next camp na to, ito yung gano'n, na itong araw na to, doon tayo ganyan. Hindi. We travel ng walang iniisip. Basta importante lang sa amin, makakita kami ng next camp. Oo. Chill-chill lang Chill ang lang. drive. We don't rush. Ang importante sa amin, alam namin yung schedule ng boat kasi remember, that's island to island to island eh. So, pupunta kami like in this last yung 1.5 month namin going to Siquijor and passing through Batangas first, Batangas, and then yes. Katiklan, and then And then straight to Iloilo. Iloilo Port, then tawid ng Bacolod, then drive down to, Negros. because Bacolod is Negros Occidental, drive down to Dumaguete, which is Negros Oriental, and then boat again going to Siquijor. When we went back, we traveled south of Negros Island to pass by Sipalay and other towns. Tsaka hindi na kami diretsong Batangas. From Katiklan, hindi na kami nagdiretsong Batangas. Nagdaan na kami ng Mindoro. So we went to Antique. So after Negros Island, Sipalay, and then to Bacolod, we went back to Panay Island, Iloilo. Then we passed by Antique, so where we met the owner of what's that place? Iking's campsite. Iking's campsite, former consular. And then we traveled back to Katiklan. Now going back after Katiklan, we went to Mindoro, Rojas. Then we drove Rojas to Palapan, then to Puerto Galera, and then from Puerto Galera to Batangas again. Oo. So medyo mas Which is mahaba cheaper the way back. So although mas na-enjoy ko siya kasi mas yung road trip naman nakaka-enjoy talaga as long as hindi ka talaga nagra-rush. So hindi kami nagbigay ng timeline, ilang araw tayo, kailan tayo dito sa lugar Kung na saan to. abutin, total Kung saan dala abutin. naman namin lahat. So we even tried, we slept in 7-Eleven, Oh. parking lot, then 2 gasoline stations. We did an overnight, which they allowed us to sleep overnight and use their facilities, comfort room. So okay, mababait naman mga tao dun. Kasi that's the ano din, kapag van life ka, talagang kahit saan. You can sleep inside the van. Hindi mo kailangan mag-set up ng Hindi tent. na, andun ka na Kasi sa doon loob. ka na sa loob ng van. So, ang nangyari sa amin nung travel na yon is we sleep anywhere na abutin kami ng gabi. So, kung makakita kami ng camping site, doon Okay. kami sa camping site. Kasi yun ang priority namin. Pag wala kaming makitang camping site at may available na hotel, mag-hotel kami. Kung may available na 7-Eleven, makita namin na okay yung 7-Eleven. Tapos, we ask permission before we do an overnight. Ask permission, tatanong kami dun sa 7-Eleven. Pwede kaming matulog dito overnight kasi mas mukhang safe kami dito. And usually naman sila pumapayag. Pumapayag sila. But, ang i-advise ko for people who travel like us, humanap kayo ng 24/7 na Gasoline station. Usually, yung mga gasoline stations, meron yan guard pag 24/7. So, safe ka. Safe Pangalawa, ka. May CR meron sila. silang CR. Kasi, so, aminin natin, and every now and then, gagamit ka ng CR. Although, meron kaming pati dun sa loob ng sasakyan na pwede naman kami mag-CR, pero mas convenient pa rin syempre na merong CR. And, at the same time, may mga
may mga gasoline station na pwede kang makiligo. So kung pwede makaligo, go. Pwede. Saka well lighted pag gasoline station. So mas then, safe. Mas may safe security guard. So okay. Pwede siya pa. Another question, ano naman ulit, going back sa mga bagong camper. Kung if like in my case, I'm a new camper, wanted to do car camping as well. Ano yung mga first places na isasuggest nyo that I would try? Yung mga secured places. For beginners talaga importante na nandun kayo sa secured places kasi una hindi niyo alam kung mga raw areas hindi pa kayo ready. Yung mga equipment niyo maaaring hindi pa ready, no? I would say yung may mga security guard, yung na-close yung gated na places. This one is an example. Camp Constancia, may gate siya. Naka-fence ang buong area. Sa Lucias, also in Cavite, Silang, Cavite, isa sa mga gandang doon kami actually nag-first nag-camp no, Dad? Doon kami nag-start na mag-camp. Yun, secured din yun. Talagang gated, walang makakapasok na hindi. Kasi sa gate pa lang may guard na talaga lang makakapasok na hindi nakabook sa kanila. So talagang secured ka dun sa area. At saka fenced yung buong area. At the same time, maganda yung facilities niya. I would really recommend. Sabi ko nga kahit na sa mga chats, at saka sa group chat, naghihingi ng recommendation, I would always recommend Lucias in Tagaytay. Recently, we went to Santillana. Maganda rin siya for beginners kasi ano din siya, closed area din, pero may konting community outside, pero safe, feel ko safe. Maganda rin yung facilities. It's in Arayat, Pampanga. In Arayat, Pampanga. Santillana. Last question, ano yung masasabi niyo the challenges that you've had as car camper sa van life? Ano yung mga talagang challenges that people should watch out from pagdating sa van life and car camping? For the change of weather. We have experienced mag-break ng camp nang umuulan. Ang lakas ng ulan, ang lakas ng hangin. Dala kayong raincoat. Talagang raincoat. Ano naman yung raincoat, boots. manipis lang pag tinupi mo. So, may ready ka na. Kung may Ready boots na ka, kayo. dala kang boots. Dala kang boots. Basta ready lang kayo sa changes ng weather. Don't expect na always na maganda yung weather. Tapos nga, And check the weather forecast, of course, Yes, of course. before doing camp. yun ang pinakamalaking naging challenge sa amin. Tapos, be ready. Yung isang challenge talaga, isa pa sa mga challenges, yung lupa. Yung malambot ang lupa, hindi ka makaalis, hindi kaya nung sasakyan mo. Remember, ang van life, mabigat. Maraming laman. So, yung isang magandang advice na we could give is maging ready yung gulong mo. Maging all-terrain ka. Kung kaya mo Or, naman, bumili ka ng recovery board. board. Kasi kakailanganin niyo yun. Especially kung sand. Kasi meron din mga campsite na beachfront. Mhm. So, yung mga tires, pag ordinary tires ka, medyo mahihirapan yun. So, kailangan talaga meron ka Recovery board. recovery board. Invest on recovery board. At saka invest on good tires. Kasi Good tires. hindi mo alam kung ano yung dadaanan mo na mga lugar when you camp. And, siyempre, yung sasakyan ninyo, always check before traveling. Glow buckets. Oh yeah. Yun. Any last words? Hopefully you guys can watch more of our videos where Like and subscribe. like and subscribe. And click the bell button. Yes. Hopefully you get to like what we're doing, and we can also inspire you to do the same. Those who are also seniors na wala namang ginagawa, baka gusto niyong mag-join sa amin at makisama sa aming mga saya. Hindi po expensive ang
car camp. Expensive lang minsan dahil mabubudol kayo. Yun po yung totoo. Mabubudol kayo kaya nagiging expensive. Pero kung if you're going for a simple camping lang, hindi naman siya ganun ka-expensive. And for newbies, gustong mag-try, try nyo lang. Huwag kayong matakot. Try nyo lang. Huwag kayong matakot. Join our group, Car Camping Philippines. Invite them again. Yeah. Wheels and Wonderland. Yes, our Keep on vlog, watching Wheels and Wonderland. Wonderlust. 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 Iba pala yun. Ibang channel. So, Wheels yeah, and Wonderlust. we're, this is Bernie and I am Vicky and we are the Wheels and Wonderlust. Bye. Thank you. Bye. Thank you.